Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapayuhan ay kabilang sa relihiyon na ito at pangunahing prinsipyo ng relihiyon na ito. Dahil ang tao ay hindi niya makikita ang kanyang sarili. Hindi niya makikita ang kanyang sariling pagkakamali, ang sariling dumi ng kanyang mukha. Dahil maaring ang tao ay palagi ang nagmamalinis dahil bibihira sa mga tao ang mga naninisi sa kanilang mga sarili at palaging nagtitimbang sa kanilang mga ginagawa kung ito ba ay mabuti o masama. Ang pagpapayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay naging nakagawian din ng mga sahaba radiyallahu anhum, katulad ng isang naiulat sa hadith, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, dulni ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas. Humingi ng payo ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ituro mo sa akin ng isang gawain na kapag ginawa ko ito ay mamahalin ako ni Allah at mamahalin ako ng mga tao. At tunay na ang tanong ng tao na ito ay tanong na matalino. Dahil para sa sinumang Muslim ay marapat niyang hahangarin pareho ang dalawang bagay na ito. Ang pagmamahal sa kanya ni Allah at ang pagmamahal sa kanya ng kanyang kapwa-tao. Alang-alang kay Allah. Dahil hindi kailanman maaari ng tao ay naghahangad ng kaluguran ni Allah, samantalang pinipinsala naman niya ang ibang tao na dahil dito sila ay namumuhi sa kanya. Ang pagtupad natin sa karapatan ni Allah o karapatan ng ating mga sarili ay hindi mangangahulugan o hindi dapat magkaroon ng kalakip na pamiminsala sa iba. Ninais niya na unang-una ay mamahalin siya ni Allah at ninanais niya na mamahalin siya ng mga tao dahil ang mga tao sa katotohanan sila ay syuhadaullahi ala ibadihi fil ard. Sila ay mga saksi ni Allah sa kanyang mga alipin dito sa lupa. At ang pakikitungo natin sa ating kapwa ay mayroong paring epekto sa pagtutuos sa atin sa araw ng paghuhukom. At katotohanan yan, kabilang sa mga malalaking tutuusin sa araw ng paghuhukom ay ang kung paano tayo nakitungo sa ating kapwa. Sa ating panloloko sa kanila o pagiging matapat sa kanila, sa ating pagkikipagnegosyo ng maayos sa kanila, o kaya ay hindi pagiging tama sa timbang o sukat, at iba't iba pang mga uri ng pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya napakatalino ng tanong na ito. At sinagot ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaikling sagot na tunay nga na siya ay nakikilala bilang Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, ibig sabihin siya ay tao na nagtataglay ng maikling pananalita, subalit malawak at malalim ang kahulugan. Sinabi niya, izhid fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Sinabi niya, izhad fid dunya, maging matipid ka sa mundo na ito at mamahalin ka ni Allah. At maging matipid ka sa kung anumang tangan ng tao at mamahalin ka ng mga tao. Nasa hadith na ito ay nababanggit ang konteksto ng zuhud, ang pagiging matipid o ang pagiging hindi materyoso ng mananampalataya. Na siya sa kanyang pamumuhay dito sa mundo ay hinahangad niya lamang kung ano ang sapat upang siya ay makapamuhay ng marangal dito sa mundong ito. Na siya ay mayroong sapat na kinakain, sapat na tahanan, sapat na pananamit, sapat na masasakyan, at iba't iba pang mga panustos sa buhay na ito na panandalian. Sapat at hindi yaong katulad ng paraan ng pamumuhay ng mga hindi mananampalataya at ng mga Muslim na nakakalimot na ang kanilang panustos dito sa mundo ay kinukuha nila ng sobra-sobra at labis-labis dahil ang nais nilang punuin ay hindi ang kanilang pangangailangan, ang nais nilang punuin ay ang kanilang walang hanggan na kasakiman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang zuhud ay isang katangian ng mga mananampalataya na sa katotohanan kahit hindi mga mananampalataya ay meron ding parehong konsepto nito. Ang mga Griego bilang halimbawa, sila ay merong konteksto o konsepto ng asceticism o katulad ng zuhud
na sila ay nagtitipid sa kanilang paraan ng pamumuhay kahit pa nasa harapan lamang nila ang iba't ibang mga yaman. Ang mga Spartan bilang halimbawa, sila ay nanatiling mga mandirigma sa kabila ng yaman na nakapaligid sa kanila, sa kabila ng maraming pagkain na nakapaligid sa kanila, sa kabila ng maraming iba't ibang mga kaligayahan na nasa paligid nila, sila ay nananatiling disiplinado, kaya sila ay nagiging matagumpay sa iba't ibang mga labanan na kung saan sila naroroon. Isang konsepto na inadapt ni Alexander the Great at iba't iba pang mga hindi mananampalataya at masasabi nating na perpekto ng Islam. Na perpekto dahil ang ating mga konsepto ay nanggaling mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nagsasalita liban na lamang sa pamagitan ng kapahayagan ni Allah. Nang anumang kanyang sasabihin o gagawin ay mayroong gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang zuhud, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi ito yung pagpapanggap ng tao, ng pagpapakumbaba, paglakad ng nakayuko, paglakad ng mabagal, pagsusuot ng butas na damit, o pagmumukhang mahirap, pamamalimos, at iba't iba pang drama na nakikita natin sa mga tao, lalong-lalo na sa social media ngayon. Ang zuhud ay hindi drama. Ang zuhud ay isang sistema ng pamumuhay na ang tao ay inilalayo niya sa kanyang puso ang dunya at hindi niya ito ginagawang dahilan o layunin sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Dahil maaari na ang isang tao ay mayaman, ang isang Muslim ay mayaman, subalit siya ay zahid, subalit siya ay matipid. Siya ay mayaman, subalit siya ay matipid sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dunya dahil ang kanyang yaman ay mas nais niyang gastusin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapatayo sa mga masjid, pagtustos sa mga ulila at mga nangangailangan at hindi sa pagbili ng mamahaling sasakyan, mga bahay o pagpapalit-palit ng asawa at iba't iba pang mga kinalolokohan ng mga mayayaman sa panahon natin ngayon. Ang zuhud, katulad ng sinabi ni Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, ni Al-Hasan al-Basri rahimahullah, sinabi niya, Az-zuhdu an taj'al ad-dunya fi yadika wa laysa fi qalbik. Ang zuhud, ang tunay na pagiging matuwid, ito ay ang paglalagay mo sa dunya sa iyong mga kamay at hindi sa iyong puso. Na hindi natin inilalagay ang dunya sa ating mga puso dahil nananatili na tayo ay malayo dito. Dahil ang hinahangad natin ay ang tunay na buhay sa kabilang buhay at ang anumang material na pinakikinabangan natin dito sa mundo ay mga bagay-bagay na ginagamit lamang natin bilang panustos upang tuparin ang dakilang layunin kung bakit tayo naririto sa lupa upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, ang mundo, ang buhay sa mundo ay isinumpa. Mal'unun ma fiha, ang lahat ng naririto ay isinumpa, illa dhikrullahi ta'ala wa mawala. Di ba na lamang sa pag-aalaala kay Allah at pagsunod sa Kanya, ibig sabihin sa mga gawaing pagsamba, wa aliman o mutaalliman, o kaya sa pag-aaral at sa pagtuturo. Ang tunay na zahid, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, o maaring masabi na rin natin dito sa pangkalahatan, ang tunay na mananampalataya ay yaong ang kanyang mga material na pag-aari ay ginagamit niya para kay Allah. Ginagamit niya para sa kapakanan ng relihiyon na ito. Ginagamit niya para sa kapakanan ng mga Muslim at upang magdulot sa kanya ng kabutihan, hindi lamang sa mundong ito, bagkus ay sa kabilang buhay. Kaya nga, ang tunay na zahid ay yaong gumagastos ng kanyang yaman para sa kaluguran ni Allah. Gumagamit ng kanyang cellphone, ng kanyang computer, ng kanyang sasakyan upang alalahanin si Allah, upang sambahin si Allah at sundin si Allah, upang magturo at upang mag-aral. Ganito dapat ang dunya para sa atin. Dahil nga hindi nga pinagbabawal para sa sinumang Muslim ang maging mayaman. Hindi. Marami sa mga salaf sa naunang henerasyon ng mga Muslim ay mayayaman. Kahit ang mga sahaba, ang ilan sa kanila ay mayayaman. Subalit ang yaman na ito ay kanilang tinustos
sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila nagpakasasa lamang dito katulad ng marami sa mayayamang mga Muslim sa panahon natin ngayon. Mga taong mayayaman na ang kanilang yaman ay ginagastos nila sa landas ni Allah at tunay na napakaganda ng sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya, nang tinanong siya, bakit ka nananatiling matupid samantalang napakayaman mo? Sinabi niya, ng yaman na ito, li'alla yatamandal bina al-umara. Ang yaman na ito, ang aking yaman na ito, ay aking sinisikap na makamit at magamit nang sa gayon ay hindi ako gagawing basahan ng mayayaman. Nang sa gayon ay hindi ako gagawing basahan ng mga politiko. Nang sa gayon ay hindi ako gagawing basahan ng sino mang lalapitan ko upang humingi ng tulong. Ganito ang yaman para sa kanya. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na dumarami ng pagiging ipokrito sa mga tao na ang kanilang tulong ay mayroong kapalit. Si Sufyan al-Thawri rahimahullah, nauunawaan niya na mahirap humingi ng humingi sa mga tao. Dahil tunay nga ang kahulugan ng hadith na ito. Na sino mang nagtitipid sa dunya ay kamahal-mahal kay Allah dahil ang dunya ay wala sa kanyang puso bagkus ay nasa kanyang kamay lamang. At ang nagtitipid sa kung anumang nasa mga tao, ibig sabihin hindi siya hingi ng hingi, hindi siya namamalimos, hindi siya post ng kanyang GCash. Dahil dito siya ay mamahalin ni Allah at pagkakatiwalaan, insyaAllah. At hindi nga siya gagamitin lamang ng mga politiko na ang kanilang mga tulong sa kanya ay mayroong kapalit. Wal-iyadu billah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroong isa pang hadith na insyaAllah ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa kung ano ba ang zuhud. At ito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka garibun o abirus sabil. Ikaw ay marapat na mamuhay dito sa mundo na para bang ikaw ay estranghero o manlalakbay. Estranghero o manlalakbay na ibig sabihin nakikilala mo na tayo bilang mga tao ay dumadaan lamang dito sa mundo. Mundo ng pagsusulit, mundo ng pagsubok, upang malaman ni Allah kung sino sa atin na magiging mabuti sa ating mga gawain. At sa dulo ng paglalakbay na ito ay ang gantimpala ni Allah, ang paraiso o ang impyerno. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagpapayuhan patungo sa zuhud ay tunay na isang pagpapayo na napapanahon lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil tunay na ang mga Muslim ay sinasalakay ng iba't ibang mga ideolohiya na nakakarating sa atin sa pamagitan ng internet, sa pamagitan ng social media at impluwensya na rin ng ating kapwa-tao. Sa ngayon, ang halaga ng tao ay sinusukat sa halaga ng kanyang yaman. Hindi na sinusukat ang kanyang halaga sa kanyang antas ng pananampalataya o pagdudulot ng pakinabang sa kabilang buhay para sa kanyang kapwa. Sa ngayon, ang mga tao ay nasanay na sa kababawan. Ang iyong halaga ay kanilang sinusukat sa antas ng iyong kasikatan, antas ng iyong yaman, at antas ng iba't iba pang mga bagay na ginawa na nilang sukatan ng pagkatao sa panahon natin ngayon. Samantalang alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala, nilinaw na niya ito para sa atin sa Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo para kay Allah ay ang pinaka may takot sa Kanya.